Ang divine acceleration ay hindi tungkol sa paglaktaw sa proseso. Ang Diyos ang nagpapabilis sa iyong pag-unlad. Ginagawa niyang makamit mo sa mga buwan kung ano ang ginagawa ng iba sa mga taon. Kapag ang divine acceleration ay nangyari sa iyong buhay, ang mga pinto ay bumukas ng walang kahirap-hirap. Nakikita mo ang pabor na sumusunod sa iyo sa mga silid na hindi mo akalaing makapasok. Ang mga pambihirang tagumpay na minsan ay tila malayo ay biglang naging posible, at ang mga pagkakataon na makakamit ang iyong mga pangarap ay nagsisimulang dumating sa iyong paraan. Sa video na ito, ipapakita namin ang 5 hindi maikakaila na mga palatandaan na ang iyong panahon ng banal na bilis ay dumating na. Bago tayo sumisid sa 5 palatandaang ito, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Hindi mo nais na makaligtaan ang susunod na darating. Sa totoo lang, ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ng isang lalaki. Ito ay maaaring naghihintay para sa kalinawan, pagpapagaling, isang trabaho, o isang pambihirang tagumpay. Kung mayroon kang pagnanais ngunit nasa panahon ng paghihintay at nais ng mga sagot, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Nakikita ng Diyos ang iyong pagkagutom para sa higit pa, at inihahanda ka niya para sa isang shift. Marahil ay naramdaman mo ang banal na pag-asam na may darating na malaking bagay. Huwag pansinin ang pakiramdam na iyon. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay tumuntong sa isang panahon ng banal na pagbilis, kung saan ang mga taon ng paglaki ng Diyos ay pinipilit sa isang panahon ng supernatural na momentum. At narito ang pinakamagandang bahagi, kapag sinabi ng Diyos na ang iyong oras ay ngayon, walang puwersa sa impyerno o sa lupa ang makapipigil dito, hindi ang iyong nakaraan, hindi mga opinyon, hindi mga pagkaantala. Tiyak na mahahanap mo ang itinakda niya para sa iyo. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ni Joseph ay tila isang pagkaantala pagkatapos ng pagkaantala. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa pagbebenta sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos noon, naging tagapangasiwa siya sa bahay ni Potiphar, ngunit maling inakusahan at ikinulong. Siya ay alipin lamang noon, ngayon, siya ay isang nakakulong na alipin. Nakiusap pa nga siya sa mga katiwala ni Faraon na magsabi sa kanya nang makalabas sila, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumawa niyan. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Sa isang hindi maipaliwanag na pagmamadali ng mga kaganapan, dumating ang kanyang panahon ng acceleration. Kinaumagahan, ginising ni Jose ang isang bilanggo, at sa gabi, natulog siya bilang pangalawa sa pinuno ng Ehipto. Ang banal na kasulatan ay nagsasaad sa Genesis 41, Ikaw ang mamamahala sa aking palasyo, at ang lahat ng aking mga tao ay magpapasakop sa iyong mga utos. Tanging tungkol sa trono ako ay magiging dakila kaysa sa iyo. Kaya't sinabi ni Faraon kay Jose, sa pamamagitan nito'y inilalagay kita sa pamamahala sa buong lupain ng Ehipto. At iyon nga ang pahayag na nagpabago sa lahat. Ngunit hindi lang ito ang desisyon ni Faraon, ito ay pagpabilis ng Diyos. Hindi na sayang ang mga taon ng paghihintay ni Joseph. Inihahanda siya ng Diyos. Nang dumating ang kanyang sandali, ginawa ng Diyos ang buong buhay na promosyon sa isang araw. Darating din ang iyong acceleration. Sa ngayon, pinuposisyon ka ng Diyos. Ang mga palatandaan ay nasa paligid mo, tulad ng para kay Joseph. Kaya, ano ang mga palatandaan na ikaw ay tumuntong sa banal na pagbilis? Numero 1, sinimulan ng Diyos na alisin ang ilang mga tao o sitwasyon sa iyong buhay. Kasalukuyan ka bang nakararanas ng tila bahid ng mga pagkabigo? Marahil ito ay isang relasyon na pinahahalagahan mo na biglang natapos, at sinusubukan mong malaman kung bakit kailangan mong mawala ang taong iyon.
O isang mahalagang pagkakataon na naisip mo bilang isang mahalagang bahagi ng iyong buhay, ngunit biglang nawala. Narito ang katotohanang kailangan mong marinig, ang mukhang pagtanggi ay banal na proteksyon. Ang pakiramdam ng pag-abandona ay nagbibigay ng puwang ang Diyos para sa darating. Maaaring hindi ito mukhang isang pagpapala sa una. Ito ay maaaring pakiramdam tulad ng isang pagkawala o isang kasawian. Ngunit hindi iyon kung ano ito. Inihahanda ka ng Diyos at ito ay isang yugto sa proseso. Alam ng Diyos na omniscient, sa kanyang walang katapusang karunungan, na maaaring magpabigat sa iyo ang ilang tao o bagay. Kaya, isa-isa, sinimulan niyang hubarin ang mga ito. Kahit na ang epekto ay maaaring magdulot sa iyo ng sakit, pinuputol ka lamang ng Diyos. Kung paanong ang isang baging ay dapat putulin upang mamunga ng higit, inaalis ng Diyos kung ano ang mabuti upang magkaroon ng espasyo para sa kanyang makakaya. Tinatanggalan ka ng Diyos ng mga pabigat na hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyong paglalakbay. Ito ay dahil ang divine acceleration ay hindi tungkol sa paglipat ng mas mabilis, ngunit paglipat ng mas magaan at mas nakaayon sa layunin ng Diyos. At kung minsan, upang maisakatuparan ang iyong acceleration, ang paghihiwalay ay dapat mauna. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang mga bagong panahon ay nangangailangan ng bagong antas ng pagtatalaga at pangako sa Diyos. Nangangailangan ito ng mga bagong relasyon at isang detachment mula sa mga luma. Ang mga taong kasama mong lumakad sa iyong huling season ay maaaring hindi italagang maglakad kasama mo sa susunod. Maaaring itinanim sila ng Diyos sa iyong buhay para sa paglago sa panahong iyon, ngunit hindi lahat ng mga ito ay nakatakdang magtagal magpakailanman. Kapag nakita ng Diyos na ang isang relasyon, ugali, o pag-isip ay nagsisimula ng humadlang sa iyong pag-unlad, buong pagmamahal niyang inalis ito. Siyempre, hindi kasaktan ng intensyon niya, kundi para matiyak na matutupad ang pangako niya sa iyo. Tingnan ang kwento ni Abraham sa Genesis 12. Inutusan siya ng Diyos na lisanin ang kanyang bansa, ang kanyang mga tao, at ang bahay ng kanyang ama para sa isang lupain na ipapakita sa kanya ng Diyos. Alam mo ba kung gaano kahirap ang umalis sa isang kilalang lugar kung saan ka mahal at magkaroon ng mga kaibigan na susuporta sa iyo at lumipat sa isang kakaibang lupain? Maaaring mas madali kung ito ay kakaiba o bagong lugar. Inilipat siya ng Diyos sa hindi alam, ngunit hindi ito tungkol sa heograpiya gaya ng iniisip mo. Ito ay tungkol sa plano ng Diyos na hiwalayan siya. Hindi siya makatuntong sa hinaharap na mayroon ng Diyos para sa kanya na may pamilyar sa nakaraan. Kinailangan siyang paghiwalayin ng Diyos para sa pambihirang buhay sa hinaharap. Marahil ay nakatanggap ka rin ng tiyak na tagubilin mula sa Diyos na pabayaan ang taong iyon o pagkakataon. Ang katotohanan ay hindi ka nagkamali sa pagkarinig sa Diyos. Ito ay isa sa mga tagubilin ng Diyos sa ilang mga tao kapag sila ay nasa bingit ng pagbilis, at ito ay maaaring dumating sa dalawang paraan. Hinahayaan ng Diyos ang mga tao na lumayo sa iyo, o maaaring pilitin kanyang lumayo sa kanila. Maaaring hindi palaging may malinaw na paliwanag ang divinely orchestrated detachment na ito. Gayunpaman, ginagamit ito ng Diyos upang lumikha ng puwersa ng paggalaw sa loob mo upang mabilis kang mapakilos. Ang divine acceleration ay hindi palaging komportable. Maaaring mawalan ka ng pag-apruba ng ilang tao. Maaaring hindi ka maintindihan ng iba, at maaari mong pakiramdam na nag-iisa ka. Para kay Joseph, mas mahirap iyon. Na-frame up siya. Ngunit ang Diyos ay kasama niya sa pamamagitan nito, tulad ng Diyos na matatag na tatayo sa iyo hanggang sa dumating ang iyong panahon. At narito ang isang napakahalagang bagay, maaari mong isipin, ngunit ang taong ito ay hindi masama. Kaya bakit kailangan kong mawala siya?
Maaaring hindi masama ang mga tao o sitwasyon. Maaaring magaling sila, ngunit hindi lang sila ang pinakamahusay ng Diyos para sa kung saan Kanya dadalhin. Tiyak na labis na pinahahalagahan ni Joseph ang pagsang-ayon ng kanyang Panginoon at ang kaugnayan nito sa kanya. Kontento na siya doon. Marahil ay mukhang iyon na ang katuparan ng banal na paghahayag na natanggap niya sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip. Ngunit hindi itinalaga ng Diyos ang kanyang kaugnayan kay Potiphar upang manatili doon magpakailanman. Ang ilang mga tao ay sinadya lamang na maglakad kasama ka sa isang tiyak na punto. Hindi gusto ng Diyos na ang hindi na nagsisilbi sa kanyang layunin ay maantala ka. Kaya naman, sa halip na ipagdalamhati kung ano ang nawala, magsimulang magpasalamat sa Diyos para sa kung ano ang darating. Ang iyong acceleration ay nangangailangan ng banal na detachment na ito. Bilang dalawa, nakakaramdam ka ng biglaang antas ng kalinawan at pagkaapurahan tungkol sa iyong layunin. Naranasan mo na ba kamakailan ang isang espiritual na sandali ng bombilya? Ang mga banal na kasulatan na binasa mo ng maraming taon ay biglang nabuhay. Ang nakalilitong mga piraso ng buhay ay biglang nahulog sa lugar. Ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay banal na acceleration paggawa ng serbesa. Ito ay lubos na hindi mapag-aalinlanganan kapag nangyari ito. Nagsisimula kang magtanong sa iyong sarili ng mga tanong tulad ng, saan ako nanggaling? Paanong hindi ko ito nakuha noon? Ngayon, maaaring hindi ito dumating bilang isang malakas na tinig mula sa langit na may nakabubulag na liwanag. Ngunit sa iyong espiritu, nararamdaman mo ang pagbabago. Ang ulap ng mga tanong na hindi nasasagot ay nagsisimulang mawala, at ang nakikita mo sa ilalim nito ay ang pag-unawa at kalinawan. Bigla kang nagsimulang makatanggap ng inspirasyon para sa paggawa ng mga bagay at direksyon sa kung anong landas ang tatahakin. Maaaring dumating ito habang ikaw ay nananalangin sa gitna ng isang ordinaryong gawain o habang nagbabasa ng Biblia, kung saan ang mga salita na nariyan sa lahat ng oras ay nabubuhay para sa iyo. Marahil ang lahat ng bagay sa paligid mo ay walang gaanong kahulugan noon, ngunit biglang bumaba sa iyo ang pag-unawa at ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Hinawi ng Diyos ang kurtina para ihayag ang kanyang plano para sa iyong buhay. At kapag dumating ang pag-unawang ito, hindi ka na magiging komportable na mag-aaksaya ng oras. Nagiging mahirap para sa iyo na tiisin ang ilang bagay na iyong pinagbigyan sa nakaraan. Ito ay dahil mayroon na ngayong puwersa sa loob mo na nag-uudyok sa iyo patungo sa isang mas mabuting buhay. Isang bigat ang naninirahan sa iyong puso, hindi na ako mapakali. Kailangan kong gawin ang nilikha ng Diyos para gawin ko. Kapag nangyari ang pagbabagong ito sa iyong puso, nagiging conscious ka kung sino ang kasama mo at kung ano ang iyong ginagawa. Maging ang nilalaman ng iyong mga pag-uusap ay nagbabago. Ang iyong buhay panalangin ay nagbabago, at hindi mo na hinahangad ang pagpapatunay mula sa mundo, dahil alam mong ang bagong bagay na ito ay mula sa Diyos at hindi sa mundo. Si Nehemias ay nagkaroon ng ganitong uri ng pakikipagtagpo. Malapit nang pabilisin ng Diyos siya at ang kanyang minamahal na bansa. Nang marinig niya ang tungkol sa nasirang mga pader ng Jerusalem, isang pagkaapurahan ang umusbong mula sa loob niya. Sa kabila ng matagumpay na karera at komportableng buhay bilang katiwala ng hari, alam niyang marami pa. Siya ay ginawa para sa higit pa. Ang realisasyong ito ang gumising sa kanya. Siya ay umiyak, nanalangin, at kumilos ng walang pag-aantala. At sa loob ng 52 araw, isang pagkasira ng mahigit 7 dekada ang itinayong muli. Gaya ni Nehemias, maaari kang makaramdam ng pagkaapurahan sa mga bahagi ng iyong buhay na minsan ay tila hindi mahalaga.
Marahil ito ay isang biglaang pagnanais na magsimula ng isang ministeryo. O pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa mga isyong panlipunan na nag-uudyok sa iyo na pangalagaan ang mga mahihina. Maaari rin itong pagmulat ng iyong mga malikhaing regalo. Maaaring maramdaman mo ang pangangailangang mamagitan pa. Ang lahat ng ito ay hindi karaniwan. Magpasakot sa pamumuno ng Diyos sa pamamagitan nila dahil inihahanda ka ng Diyos para sa hinaharap. Bilang pangatlo, nahaharap ka sa mga hamon at pagkakataong nagtutulak sa iyong umunlad at umunlad. Nakaranas ka ba ng hindi pangkaraniwang mga paghihirap kamakailan? Marahil ay nakakaranas ka ng mga sitwasyon na lumampas sa iyong karaniwang limitasyon, at sinusubukan mong malaman kung bakit naging buhol-buhol ang mga bagay-bagay. Ito ang sagot na hinahanap mo, ipinakikita sa iyo ng Diyos na isang panahon na itinakda ng Diyos ay narito para sa iyo. Ang mga hamon ay mga plataporma ng Diyos para sa pagbabago. Dinadala ka niya sa mga sitwasyong hindi mo pa nararanasan noon, at nakikita mo ang iyong sarili na kailangang gampanan ang mga responsibilidad na sa tingin mo ay napakalaki para mahawakan mo sa kasalukuyan mong lakas at kapasidad. Gayunpaman, ang isang bagay na namumukod tangi ay nararamdaman mo ang presensya ng biyaya ng Diyos na kasama mo sa gayong mga kalagayan. Maaari ka ring mag-alok ng isang pagkakataon na lumampas sa iyong mga kwalifikasyon. Sa mga sandaling tulad nito, ang lumang bersyon mo ay nagsisimulang mawala. Inaayos ka ng Diyos sa mga sitwasyong nangangailangan ng higit na katatagan at pangako. Maaaring ito ay ang pag-uutos sa iyo ng Diyos na patawarin ang isang tao na minsan mong pinutol. Hindi mo kailangang mag-alala dahil ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito para palawakin ang iyong kapasidad para mailapat ka sa bagong panahon ng pagbilis na iyon. Tingnan ang kwento ni David sa 1 Samuel 16:18. Maaari mong isipin kung ano ang malamang na naramdaman niya nang siya ay nakaharap sa isang leon. Iyon ay upang sirain ang kanyang kawan, at kailangan niyang harapin ito o mawala ang pag-aari ng kanyang ama. At pagkatapos ay nanalo siya. Pagkatapos nito, ito ay isang oso. Nalagpasan niya rin yon. Sa kalaunan, dinala siya ng Diyos upang harapin ang hamon na binuo niya sa kanya. Si Goliath ay naging kakilakilabot sa bayan ng Diyos. Ang kanyang karanasan ay madaling gamitin, at pinasuko niya ang mapagmataas, lapastangan na higante. Ang lahat ng ito ay inilaan upang ihanda si David para sa kanyang panahon ng pagbilis. Siya ay mababago mula sa pagiging takas tungo sa pagiging isang hari. Pero guess what? Hindi lang siya nakapasok sa titulo. Siya ay kumpleto sa kagamitan para sa papel. Iyan mismo ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan mo ngayon. Sinasangkapan ka niya para sa isang tungkuling dinadala niya sa iyo. Ang iyong mga hamon ay hindi mga hadlang. Stepping stones sila. Ang bawat isa ay nag-aalis ng mga limitasyon sa iyong isip, nagpapaunlad ng iyong espiritual na pagtitiis, at naglalagay sa iyo para sa nakikitang pabor. Sa pagdating ng mga hamong ito, nakakaranas ka rin ng mga bukas na pinto at pagkakataon. Nagsisimula kang makahanap ng pabor sa mga lugar na hindi mo inaasahang magmumula. Nagsisimulang makilala ng mga tao ang iyong halaga, hindi dahil sa pagpapalaganap ng sarili, ngunit dahil ipinahahayag ka ng Diyos sa likod ng mga eksena. Sa panahong ito ng iyong buhay, hindi mo na kayang magtago sa likod ng anumang mga dahilan. Dapat mong paunlarin ang iyong espiritual na kalamnan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at pakikisama. Hindi mo na kayang lumakad sa lakas ng iyong tao. Kailangan mong hanapin ang banal na lakas upang hindi mapagod. Maaaring hindi mo mapansin ang anumang panlabas na paglago sa iyong buhay, ngunit isang pagbabagong nangyayari sa loob mo.
Kaya, patuloy na itulak kasama ang Diyos sa iyong tabi habang hinihintay mo ang iyong pagbilis. Tulad ni David, darating ang iyong Goliath moment. Bilang 4, nakakaranas ka ng supernatural na lakas at hindi maipaliwanag na kapayapaan. Napansin mo ba ang isang hindi pangkaraniwang kalmado sa gitna ng kaguluhan? Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng senyales na ikaw ay pumapasok sa isang panahon ng banal na pagbilis. Sa kabila ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan, ang kapayapaan ng Diyos ay nananatili sa iyo, at ang iyong puso ay hindi nababagabag sa anumang hamon. Ang lakas ng Diyos ay sumasa inyo rin, kaya nananatili kang matatag sa harap ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Ang supernatural na lakas na taglay mo sa oras na ito ay hindi walang layunin. Ibinigay ito ng Diyos sa iyo para magpakita ka sa halip na umatras dahil sa pagod. Nakikita mo ang iyong sarili na naglalaan ng mas maraming oras at pakikitungo sa mga emosyonal na nakakapagod na sitwasyon. Gayunpaman, matutuklasan mong hindi ka napapagod gaya ng nararapat. Sa halip, makakahanap ka pa ng bagong enerhiya sa loob mo na nagpapanatili sa iyo. Kapag nasa iyo ang kapayapaan ng Diyos, kumikilos ka ng lampas sa pangunawa ng tao. Gaya ng ipinahayag ng Biblia sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa pangunawa ng tao ay magbabantay sa inyong mga puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Kaya kahit na ang iyong sitwasyon ay hindi pa nagbabago sa labas at ang hinaharap ay hindi pa rin tiyak, ang iyong puso ay binabantayan ng kapayapaan. Pinoprotektahan ka nito mula sa takot at pagkabalisa at pinipigilan ka mula sa paggawa ng mga pabigla-bigla na desisyon. Maaaring hindi makalapit sa iyo ang mga tao sa paligid mo at direktang tanungin ka. Ngunit interesado sila kung bakit ka kalmado sa isang malinaw na bagyo. At mabuti, hindi rin ito mula sa anumang bagay na makikita mo. Ito ay dahil sa hindi natitinag na katiyakan na mayroon ka sa Diyos. Kung mayroon mang nakapanayam sa mga kabataang Hebreo sa Daniel Kabanata 3 tungkol sa kung paano nila napanatili ang kanilang kalmado sa harap ng isang nakamamatay na hamon, ang kanilang sagot ay ang mga salita na kanilang ibinigay bilang mga sagot sa hari sa mga talata 17 at 18 na nagsasabing, kung kami ay itatapon sa nagniningas na hurno, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula roon, at ililigtas niya kami mula sa iyong kamay, at ililigtas niya kami sa iyong kamay. Iyong kamahalan, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Nakikita mo ba ang kalmado sa mga linyang iyon? Hindi sila nababagabag sa harap ng kamatayan. Iyan ay maaari lamang maging kapayapaan ng Diyos. At kung ang iyong puso ay malaya mula sa gulat sa kabila ng iyong mga pakikibaka at nakakatakot na mga pangyayari, ito ay isang tiyak na senyales na ikaw ay nararapat para sa himala ng banal na pagbilis. Narito ang inihayag ng talata 30, pagkatapos ay itinaas ng hari sina Sadrach, Mesach, at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Walang duda, narito na ang iyong promosyon. Number 5, nakakaranas ka ng divine alignment. Ang banal na pagkakahanay ay kapag ang isang serye ng mga kaganapan ay nagsimulang magbukas, at mararamdaman mo sa iyong sarili na ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang pagsang-ayon sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Habang papalapit ang iyong panahon ng banal na pagbilis, nakikita mo ang mga bagay na nagsasama-sama sa mga paraan na hindi mo kailanman nagawang magplano ng mag-isa. Nakikita mo ang mga pintong kusang loob na bumukas habang nakatayo ka sa harapan nila, at nakatagpo ka ng mga tamang tao at pagkakataon sa tamang pagkakataon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa lahat ng biglaang nagiging madali o maayos. Ito ay mas malalim kaysa doon. Natuklasan mo na ang iyong buhay ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, at hindi mo na hinahabol ang mga hangin.
Natuklasan mo na ang iyong regalo ay nagsisimulang magbigay ng puwang para sa iyo, at may daloy sa iyong proseso ng paglago. Ang banal na pagkakahanay ay nagdudulot din ng kumpirmasyon sa hindi inaasahang paraan. Maaaring ito ay isang mensahe mula sa isang sermon, isang talata sa banal na kasulatan, o kahit isang pakikipag-usap sa isang estranghero. At kahit papaano, nakatambak ang mga coincidences mula sa hindi konektadong mga source, kaya hindi mo na matatawag na coincidences. Tunay, hindi sila. Sa halip, ang mga ito ay patunay na ang kamay ng Diyos ang nagtuturo sa iyong mga hakbang. Higit pa sa katotohanan na ang banal na pagkakahanay ay isang senyales, ito ang dahilan kung bakit produktibo ang iyong acceleration. Isipin ang pagkakaroon ng bilis sa maling direksyon na magiging masakit na aksaya. Kaya nga hinahanay ka ng Diyos bago Kanya pabilisin. Isinasailalim niya ang iyong mga iniisip, mga hangarin, mga gawi, at mga relasyon sa Kanyang kalooban. Kung nawalan ka ng focus, nire-redirect niya ang iyong focus para makasama mo siya. Kapag naranasan mo ang banal na pagkakahanay na ito, malalaman at masasabi mong hindi ang mabubuting bagay na hindi mula sa Diyos. Hindi lahat ng pagkakataon ay para sa iyo, at ang banal na pagkakahanay ay nagbibigay buhay sa katotohanang ito sa iyong puso upang hindi ka magmadaling tanggapin ang anumang alok na darating sa iyo. Ang ilan ay maaaring ang nakabalot na kabuluhan na ipinadala ng dyablo upang ilayo ka sa landas ng Diyos. Kaya lubos na magtiwala sa Espiritu ng Diyos habang nakatagpo ka ng mga pagkakataon sa panahong ito ng buhay. Habang hinihintay mo ang iyong panahon ng banal na pagbilis, nais kong bigyang pansin mo ito. Ang paghihintay para sa banal na pagbilis ay maaaring isa sa mga pinakapagsubok na panahon sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay isang panahon kung saan maaaring nasa iyo na ang pangako ng Diyos, ngunit ang lahat ay tila mabagal. Ang agwat sa pagitan ng pangako at ang pagpapakita nito ay maaaring makapanghina ng loob, ngunit ang iyong saloobin at disposisyon ay mahalaga sa Diyos sa panahong ito. Ang unang bagay na dapat mong isaalang-alang ay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang divine acceleration ay hindi nangangahulugan ng mga shortcut. Ang ibig sabihin nito ay ang perpektong timing ng Diyos. Ang kanyang mga paraan ay naiiba sa atin, kaya maaaring hindi mo matukoy ang eksaktong oras sa pamamagitan ng iyong karunungan bilang tao. Sa iyong paghihintay, pakainin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at salita. Sinasabi ng kasulatan sa Roma 10:17, dahil dito, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa mensahe, at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Panatilihin ang iyong sarili na palaging paalalahanan ang salita at ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng salita na tumutulong sa pagpapatatag ng iyong pananampalataya. Pangalawa, gamitin ang oras na ito upang lumago sa iyong pagkatao at espiritual na kapanahunan. Ito ay dahil kailangan mong maging isang taong kakayanin ang posisyon na dinadala sa iyo ng Diyos kapag dumating ka. Habang naghihintay ka sa Diyos, tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangang dalisayin sa akin? Mayroon bang mga ugali at ugali na kailangan kong alisin? Isipin kung si Joseph ay may ugali ng katamaran o kung wala siyang integridad. Mabibigo sana siya sa huli at hindi na mahalaga ang kanyang acceleration. Ito ang panahon upang yakapin ang disiplina at banal na pagsasanay. Gayon din, habang lumalaki ka at tumatanda, patuloy na maglingkod kung nasaan ka man. Ang iyong lugar ngayon ay maaaring pakiramdam na walang halaga kumpara sa kung ano ang ipinakita sa iyo ng Diyos. Huwag mong tignan ito bilang isang bagay sa ilalim mo. Kahit nasa bilangguan, naglingkod pa rin si Joseph ng tapat.
Napakasipag niya kaya hinirang siyang mag-coordinate ng iba pang mga preso sa kanilang mga aktibidad. Hindi rin niya itinago ang regalo niya. Ginamit niya ito para makatulong sa mga nangangailangan. Alalahanin na ang kanyang paglilingkod sa katiwala ng hari sa pamamagitan ng kanyang regalo ay nagdulot sa kanya na irekomenda sa paraon. Ang Galasya 6:9 ay nagpapayo, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Huwag sumuko dahil wala ka pa sa gusto mong marating. Patuloy na ibigay ang iyong makakaya sa Diyos at sa sangkatauhan. Ang isa pang bagay na dapat mong bigyang pansin sa oras na ito ay bantayan ang iyong puso at isip. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan ay tumutukoy kung ano ang iyong mararanasan. Ang paghihintay ay maaaring nakakadismaya kapag nakita mo ito bilang isang pagkaantala. Ngunit kapag nakita mo ito bilang isang banal na proseso, ito ay nagpapalakas sa iyo. Huwag ikumpara ang iyong paglalakbay sa iba. Iyon ay madaling nakawin ang iyong kagalakan. Ang makitang bumibilis ang iba habang naghihintay ka, ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ka na ng Diyos. Ipagdiwang ang iba at patuloy na maghintay ng matiyagang panahon ng Diyos. Minsan ang posisyon na iyong hinihintay ay maaaring isa na hindi ka pa kwalipikadong humawak. Habang gumagawa ang Diyos sa espiritual, maaari kang magtrabaho ng praktikal. Humanap ng karunungan sa pamamagitan ng pag-aaral at lumago sa iyong pangunawa. Maghanda na parang ang pagkakataon ay maaaring kumatok bukas. Sa mga taon ng paghihintay, nagtrabaho si Joseph na naayon sa kanyang pangitain. Siya ay isang tagapangasiwa sa bahay ng Potiphar, at siya rin ang namamahala sa bilangguan. Kung tinawag kang mamuno, matuto ng pamumuno. Maaari kang magbasa ng mga libro, kumuha ng mga kurso, o magsumite sa mentorship. Kapag nakita ng Diyos na namumuhunan ka sa mga ipinakita niya sa iyo, nakikita niya ito bilang patunay ng iyong pananampalataya. Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan mong gawin sa oras na ito ay ang pagbuo ng iyong buhay panalangin. Mayroong banal na pagpapalagayang loob na dumarating lamang sa pamamagitan ng nakatuong pakikisama sa Diyos. Tinutulungan ka nitong buin ang iyong lakas at tinutulungan kang marinig ng malinaw ang Diyos habang itinuturo ka niya sa tamang landas na tatahakin. Bumuo din ang buhay ng pasasalamat sa iyong relasyon sa Diyos. Hayaan ang iyong pagsamba na mauna sa iyong tagumpay. Kahit na parang walang gumagalaw, ang pasasalamat ay nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay mabuti pa rin. Itinatatag din ito ang iyong pagpapala sa presensya ng Diyos. Panghuli, asahan ang Diyos na kumilos. Ang paghihintay ay hindi pagtiklop ng iyong mga kamay at pag-upo. Aktibo nitong inaabangan ang interbensyon ng Diyos. Dapat mayroon kang ganitong pagtitiwala at umaasa na gagawin ng Diyos ang sinasabi niyang gagawin niya. Ang pag-asa na ito ay dapat panatilihin kang buhay at masaya. Alam mo na kahit na parang naliligaw ka sa libu-libong tao, may isang bagay sa iyo na nagpapaiba sa iyo, nasa iyo ang pangako ng Diyos. Tiyakin na hindi mo binibigyang pansin ang nakabalot na mga pang-abala ng dyablo. Para kay Joseph, iyon ang magiging asawa ni Potiphar at ang kanyang alok. Ngunit siya ay marunong makakita. Alam niya na ang anumang bagay mula sa Diyos ay hindi balot sa ilalim ng takip ng kasalanan. Sa sandaling makita ng dyablo ang iyong panahon ng pagbilis na papalapit, likas na sa kanya na subukang gawin kang hindi magagamit para sa pagpapalang hinahanap mo. Huwag kang sumuko sa mga kasinungalingan niya. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan ang banal na kasulatang ito mula sa Awit 75:6-7. Sinasabi nito, walang sinuman mula sa silangan o kanluran o disyerto ang maaaring magtaas ng kanilang sarili. Ang Diyos ang humahatol.
Ibinababa niya ang isa at itinataas ang isa pa. Ang iyong mga pakikibaka ay hindi basta-basta. Hindi nasasayang ang iyong paghihintay. Ang iyong acceleration ay hindi optional, ito ay inorden. Manalangin tayo. Ama sa langit, humarap ako sa iyo ngayon ng may malaking pasasalamat. Salamat sa pagiging isang Diyos na hindi nahuhuli. Salamat sa pagdadala sa akin sa mga panahon na naglalapit sa akin sa iyo. Hinahangaan ko ang iyong pangalan dahil ako ay tumuntong sa aking panahon ng banal na pagbilis. Salamat sa mga sign na ipinakita mo sa akin. Panginoon, kapag inalis mo ang mga tao sa buhay ko at inilayo mo ako sa mga bagay na pinanghahawakan ko, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang palayain at palayain. Tulungan mo akong huwag kumapit sa anumang bagay na maaaring magpabigat sa akin. Tanong ko tungkol sa sariwang kalinawan at pagkaapurahan na inilagay mo sa loob ko. Lord, ayokong ma-distract ako. Ipakita sa akin kung ano ang mahalaga at tulungan akong yakapin ito. Bigyan mo ako ng biyaya na gamitin ang aking lakas at regalo sa tamang paggamit. Ayokong patuloy na gumala at magsasayang. Mangyaring gawin akong isang marangal na sisidlan sa iyong mga kamay. Gawin mo akong santuwaryo mo. Hayaang manatili sa loob ko ang iyong banal na espiritu upang gabayan ako na naayon sa iyong kalooban. Panginoon, alam ko na ang pag-isip ng pagbabago ay napakabigat, ngunit alam ko rin na pinapayagan mo ang mga pagbabagong ito na maging bahagi ng iyong gawain sa akin. Tulungan mo akong huwag maging static at hindi sumusuko sa iyong mga gawa sa akin. Kapag nahaharap sa mga hamon, mangyaring bigyan ako ng lakas upang malagpasan ang mga ito. Tulungan akong hindi umatras sa takot o manatili sa aking comfort zone. Alam ko na hindi mo ako ipapatrabaho nang hindi mo ako kinakasangkapan. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata sa lahat ng mga mapagkukunan na inilagay mo sa loob ko at tulungan akong gamitin ang mga ito ng epektibo. Salamat sa mga pagkakataong dinadala mo sa akin ngayong season. Mangyaring tulungan akong makilala ang mga banal na appointment at bukas na mga pintuan. Hindi ko dapat sila palampasin dahil sa takot o katamaran. Tulungan mo akong ma-maximize ang bawat isa sa kanila. Mangyaring ikonekta ako sa mga taong makakatulong sa aking paglago. Hinihiling ko na ganap mong alisin ang bawat mapanirang koneksyon na naglalayong guluhin ang aking paglalakbay. Hinihiling ko rin ang biyayang maghintay sa iyo. Hinihiling ko na protektahan at bantayan mo ang aking puso ng iyong kapayapaan. Walang anumang anyo ng kapaitan o takot ang tatahan sa aking puso. Tulungan akong magdiwang kasama ng iba habang hinihintay ko ang aking panahon. Tulungan mo akong maghanda habang masigasig akong naghihintay. Bigyan mo ako ng karunungan na lumago sa aking relasyon sa iyo at sa aking mga kasanayan. Bigyan mo ako ng biyaya na magtiyaga at magtiwala sa hindi nakikitang pag-unlad na ginagawa mo sa loob ko. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking mga hangarin. Naniniwala ako na alam mo kung ano ang kailangan ko at kung kailan ko ito kailangan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong hindi nagkukulang na katapatan. Hindi ka isang lalaking dapat magsinungaling. Kung nasabi mo na, tutuparin mo. Ama, hinihiling ko na ihanda mo ako sa biyayang hatid mo. Sabihin ang iyong biyaya sa aking buhay. Bigyan mo ako ng iyong banal na bilis at ibalik ang lahat ng aking mga nasayang na taon. Alam kong susubukan ng dyablo na dalhin ang mga manipulasyon sa aking paraan ngayon. Tulungan akong maging mapagbantay at makinig ng mabuti sa tinig ng iyong espiritu habang inaakay mo ako patungo sa layunin. Tulungan mo akong huwag tumingin sa labas ng iyong sarili para sa kung ano ang ikaw lamang ang makapagbibigay.
Salamat, Panginoon, dahil alam kong dininig mo ako habang nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, magkomento ng Amen sa mga komento. Mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa iba para pagpalain sila. Pagpalain ka nawa ng Diyos.